Sa liblib na baryo ng Degot, kung saan ang mga bundok ay tila nagbabantay sa bawat bahay at ang mga punong niyog ay sumasabay sa himig ng hangin, doon naninirahan si Roberto. Isang binatang may matipunong pangangatawan, maitim ang balat dahil sa araw, at may matang laging puno ng determinasyon. Sa murang edad pa lamang, kilala na siya sa baryo bilang isang mahusay na boksingero. Hindi man siya nakapagtapos ng pag-aaral, natuto siyang lumaban sa buhay gamit ang sariling kamao at matibay na loob. Lumaki si Roberto sa kahirapan. Maaga niyang naulila ang ama. Ang kanyang ina naman ay nagkasakit ng matagal at tuluyang pumanaw nang siya'y 15 taong gulang pa lamang. Mula noon, siya na lamang ang nagtaguyod sa sarili. Naging katulong siya sa bukid, tagabuhat ng tubo sa hasyenda, at kung minsan ay namamasukan sa palaisdaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng hirap, may isang bagay na hindi nawala sa kanya, ang hilig sa boxing. Tuwing hapon, kapag tapos na ang trabaho, makikita siyang nagsasanay sa likod ng lumang bahay na yari sa kawayan. Isang lumang sako ng bigas ang kanyang ginawang punching bag. Isinasabit niya ito sa puno ng mangga at walang tigil na sinusuntok. Sa bawat hampas ng kanyang kamao, tila inilalabas niya ang lahat ng pagod, galit at pangarap. Pangarap niyang balang araw ay maging kampeon. Hindi para sumikat, hindi para yumaman, kundi para patunayan sa sarili na may halaga ang isang tulad niyang lumaki sa hirap. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan, may lihim na taglay si Roberto. Isang mutya na nagmula sa ngipin ng kalabaw. Isang gabing maulan, ilang taon na ang nakalilipas, nagbago ang kanyang kapalaran. Noon ay pauwi siya mula sa bukid nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napilitan siyang sumilong sa isang abandonadong kamalig sa gitna ng parang. Sa loob ng kamalig, may nakita siyang matandang lalaki na nakahandusay sa lupa. Payat, maputla, halos wala ng lakas. Nilapitan niya ito. "Lolo, ayos lang po ba kayo?" tanong niya. Ngumiti ang matanda kahit halatang hirap. "Anak, nauuhaw ako at nagugutom." Hindi nagdalawang isip si Roberto. Ibinigay niya ang baon niyang kanin at tubig. Kahit iyon na lang sana ang kanyang kakainin sa gabing iyon, mas inuna niya ang matanda. Matagal nilang pinagsaluhan ang simpleng pagkain. Pagkatapos, inihatid niya ang matanda hanggang sa gilid ng baryo. Bago sila maghiwalay, biglang hinawakan ng matanda ang kamay ni Roberto. "May mabuti kang puso," wika nito. "Hindi lahat ng tao ay kayang tumulong kahit sila mismo ay kapos." Mula sa kanyang bulsa, inilabas ng matanda ang isang maliit na telang pula. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may isang puting ngipin. Malaki, matibay, makintab, ngipin ng kalabaw. "Ito ay mutya," sabi ng matanda. "Ngipin ng isang mahiwagang kalabaw na minsang nagligtas sa aming angkan. May lakas itong kayang magpalakas ng loob, katawan at espiritu ng may dalisay na puso." Ipinatong niya yon sa palad ni Roberto. "Ingatan mo ito, huwag mong gagamitin sa masama." Bago pa makapagtanong si Roberto, naglaho ang matanda sa gitna ng ulan. Mula noon, itinago ni Roberto ang mutya sa isang maliit na supot na nakasabit sa kanyang leeg. Hindi niya ito ipinagmamayabang. Tanging siya lamang ang nakakaalam ng lihim na iyon. At unti-unti, napansin niyang may kakaiba siyang lakas. Mas tumibay ang kanyang katawan. Mas naging mabilis ang kanyang galaw. Mas tumalas ang kanyang pakiramdam. Sa bawat suntok, tila may apoy na dumadaloy sa kanyang ugat. Ngunit ginamit niya iyon sa tama. Hindi siya nambubuli. Hindi siya nananakit ng walang dahilan. Ginamit niya ang kanyang lakas para ipagtanggol ang mahihina. Dahil dito, minahal siya ng mga taga-Degot. Samantala, sa kabilang dulo ng baryo, naroon ang pinakamalaking bahay na yari sa konkreto. Bahagi ito ng lupain ng pinakamayamang tao sa lugar, si Don Emilio Vargas.
isang sakim na sugarol. Isang taong yumaman sa panlilinlang, pananakot at pagsusugal. May hawak siyang sabungan, peryahan at lihim na paluan ng boxing. Maraming mahihirap ang nalulugmok dahil sa kanya. Ngunit higit sa lahat, may itinatago siyang lihim. May alaga siyang boksingerong hindi ordinaryo. Ang pangalan nito ay Baltazar. Isang lalaking matangkad, makisig at tila walang kapaguran. Kilala ito sa buong lalawigan bilang halang na kamao. Wala pang natalo sa laban. Ngunit kakaiba ang kanyang mga mata. Maitim, malalim, parang may anino ng dilim sa loob. Dahil si Baltazar ay may lahing aswang. Sa tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, mas lalong lumalakas ang kanyang katawan. Mas nagiging marahas, mas nagiging walang awa. At si Don Emilio ang siyang nagbibigay sa kanya ng dugo ng manok at kung minsan ay dugo ng hayop upang mapanatili ang kanyang lakas. Ginagamit niya si Baltazar sa ilegal na paluan ng boxing. Doon, nagpapatalo o nagpapapanalo ng tao ayon sa kanyang pustahan. Marami na ang nasaktan. Marami na ang naparalisa. May ilan pang hindi na nakalabas ng buhay. Ngunit walang nangangahas lumaban kay Don Emilio. Dahil sa kanyang pera. Dahil sa kanyang impluensya. Dahil sa kanyang kalupitan. Isang araw, kumalat ang balita sa buong Degot. Magkakaroon ng malaking paluan. Isang labanan na dadayuhin ng mga manonood mula sa iba't ibang baryo. At ang pangunahing laban ay kay Baltazar. Magbibigay si Don Emilio ng malaking premyo sa sino mang makakatalo rito. Walang sumali. Walang naglakas loob. Hanggang sa makarating ang balita kay Roberto. Habang nag-iensayo siya sa ilalim ng puno ng mangga, narinig niya ang usapan ng dalawang magsasaka. Wala na raw talagang makakatalo kay Baltazar, sabi ng isa. Parang hindi tao, sagot ng isa. Parang halimaw. Napahinto si Roberto. Tumahimik siya. Tumingala sa langit. At hinawakan ng mutya sa kanyang dibdib. May kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan. Parang may bumubulong sa kanyang puso. Parang may tumatawag sa kanyang kapalaran. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga mukha ng mga mahihirap na natalo, nawasak ang buhay at nawalan ng pag-asa dahil sa pagsusugal ni Don Emilio. Naalala niya ang sarili niyang paghihirap, ang kanyang ina, ang kanyang ama, ang matandang nagbigay sa kanya ng mutya. At doon niya napagtanto. Hindi lang ito laban para sa pera. Ito ay laban para sa hustisya. Para sa dangal. Para sa baryo ng Degot. Sa dilim ng kanyang silid, mahigpit niyang hinawakan ang supot sa kanyang leeg. Kung ito ang itinakda ng tadhana, bulong niya, hahaharapin ko. Sa pagsikat ng araw kinabukasan, isang bagong Roberto ang bumangon. Isang binatang handang sumabak sa laban na magbabago sa kanyang buhay. At sa malayo, sa loob ng marangyang bahay ni Don Emilio, ngumiti ang sakim na sugarol habang pinagmamasdan ang kanyang alagang mandirigma. Hindi pa niya alam. May paparating na kalabang hindi kayang bilhin ng pera. May paparating na binatang may lakas ng kalabaw at puso ng tunay na mandirigma. Maaga pa lamang ay gising na si Roberto. Hindi pa sumisikat ang araw, ngunit nakatayo na siya sa tabi ng bintana ng kanyang maliit na kubo. Tahimik ang baryo ng Degot. Tanging huni ng mga ibon at kaluskos ng dahon ang maririnig. Hinawakan niya ang mutya sa kanyang dibdib. Mainit. Parang may sariling tibok. Parang may pusong buhay. Huminga siya ng malalim at pumikit. Sa isip niya, inaalala niya ang lahat ng pinagdaanan. Ang gutom, ang pagod, ang pangungutya, ang pag-iisa. Lahat ng iyon ay nagsilbing pundasyon ng kanyang lakas. Lumabas siya ng bahay at nagsimulang tumakbo sa makitid na daan papunta sa bukid. Bawat hakbang ay may kasamang panalangin. Bawat paghinga ay may dalang pag-asa.
Sa gilid ng ilog, huminto siya at nag-ehersisyo. Nag-push up siya sa malamig na lupa. Nag-sit up sa ilalim ng punong kawayan. Nagsuntok sa hangin hanggang mangalay ang kanyang mga braso. Pawis na pawis siya. Ngunit hindi siya huminto. Dahil alam niyang kulang pa ang lakas kung ihahambing kay Baltasar. Pagkatapos ng ensayo, dumiretso siya sa palengke. Doon, narinig niya ang mainit na usapan ng mga tao. May paluan daw sa susunod na linggo. Kay Don Emilio ulit? Oo, si Baltasar na naman ang lalaban. May tumanggap na ba ng hamon? Wala pa raw. Takot ang lahat. Tahimik na nakinig si Roberto. Hindi siya nagsalita. Ngunit sa loob niya, malinaw na ang desisyon. Sa hapon, nagpunta siya sa lumang bodega sa tabi ng hasyenda, ang lugar kung saan ginaganap ang mga ilegal na paluan. Mula sa labas, mukha itong abandonadong gusali. Sira ang bubong. Kalawangin ang bakal na pinto. Ngunit sa loob, buhay na buhay ang kasamaan. May mga ilaw na dekuryente. May entabladong yari sa kahoy. May upuang puno ng sugarol. At sa gitna, ang ring ng boxing na bahagyang nababalot ng dugo at pawis. Huminto si Roberto sa may pintuan. Saglit siyang nagdalawang isip. Ngunit naalala niya ang mga mukhang nawalan ng pag-asa. Humakbang siya papasok. Napatingin sa kanya ang bantay. "Hoy! Anong pakay mo rito?" Sigaw nito. "Ako ang lalaban kay Baltasar." Mahinahong sagot ni Roberto. Napahalakhak ang bantay. "Ikaw? Mukha kang tangkay ng kamote." Ngunit hindi umatras si Roberto. Tinitigan niya ang bantay ng diretso. May kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Tumigil ang halakhak. "Sandali," sabi ng bantay. "Tatawag ako." Ilang sandali pa, pinapasok siya sa loob. Dinala siya sa isang silid na may aircon. Doon nakaupo si Don Emilio. Nakasuot ng mamahaling barong. May hawak na tabako. May malamig na ngiti sa labi. "Teka, sino ka?" tanong nito. "Roberto po, taga Degot. May karanasan ka ba sa profesional na laban?" "Wala po. Pero marunong akong lumaban." Napangisi si Don Emilio. "Alam mo ba kung sino ang haharapin mo?" "Opo, si Baltasar." Tumayo si Don Emilio at lumapit. Inikot si Roberto. Pinagmasdan ang kanyang katawan. "Payat ka," wika nito. "Isang suntok lang, patay ka." "Tao lang po siya," sagot ni Roberto. Nagbago ang ekspresyon ni Don Emilio. May bahid ng galit. "Tao?" ulit niya. Wala pang nakatagal sa kanya. May unang beses po sa lahat. Saglit na tumahimik ang silid. Pagkatapos ay tumawa si Don Emilio. Malakas. Mapangutya. "Gusto ko ang tapang mo," sabi niya. "Sige, isasama kita sa laban. Pero may kondisyon." "Ano po?" "Kapag natalo ka, sa akin na ang lupa ng maliit mong bahay." Napatigil si Roberto. Alam niyang iyon na lamang ang natitira sa kanya. Ang munting lupang iniwan ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi siya umatras. "Kapag ako po ang nanalo?" Ngumiti si Don Emilio. "Makukuha mo ang 100,000 piso. Malaking halaga iyon. Sapat para makapagsimula ng bagong buhay. Sapat para tulungan ang marami." "Pumapaya po ako," maring sagot ni Roberto. Nagkamay sila. Malamig ang palad ni Don Emilio. Parang walang buhay. Sa labas ng silid, narinig ni Roberto ang mabibigat na yabag. Lumingon siya. Doon niya unang nakita si Baltasar. Matangkad. Malapad ang balikat. Puno ng peklat ang dibdib. At ang mga mata. Parang sa mabangis na hayop. Nagkatitigan sila. Sandaling huminto ang mundo. Sa dibdib ni Roberto, biglang uminit ang mutya. Parang nagbabala.
Parang nagsasabing, hindi ito ordinaryong kalaban. Ngumisi si Baltasar. Isang ngiting walang awa. Parang nakakita ng susunod na biktima. At sa sandaling iyon, alam ni Roberto. Pumasok na siya sa mundong puno ng dugo, daya at kadiliman. Isang mundong hindi na niya basta malalabasan. Ngunit handa siyang lumaban. Para sa sarili, para sa baryo, para sa katotohanan, at para sa liwanag na kayang sumupil sa dilim. Lumubog ang araw sa baryo ng Degot na tila may dalang mabigat na babala. Sa kubo ni Roberto, tahimik ang gabi. Isang lamparang degas lamang ang nagbibigay liwanag sa loob. Nakaupo siya sa banig, nakapikit, at nakahawak sa mutya ng ngipin ng kalabaw. Dahan-dahan ang kanyang paghinga. Pinapakalma niya ang isip. Pinatitibay ang loob. Sa labas, maririnig ang huni ng kuliglig at ang mahinang hampas ng hangin sa mga dahon. Ngunit sa kanyang dibdib, parang may unos na nagngangalit. Alam niyang hindi ordinaryo ang kalaban. Alam niyang hindi sapat ang tapang lamang. Kailangan niya ng higit pa. Kailangan niya ng pananampalataya sa sarili. Tumayo siya at muling nagsanay. Sa loob ng kubo, nagsuntok siya sa hangin. 1, 2, 3. Bawat galaw ay sinamahan niya ng paghinga. Bawat suntok ay may kasamang panata. Hindi siya titigil. Hindi siya susuko. Hindi siya matatalo. Samantala sa kabilang dulo ng baryo, sa malaking bahay ni Don Emilio, naghahari ang dilim. Sa loob ng isang lihim na silid sa ilalim ng bahay, may makapal na bakal na pinto. Binuksan ito ng 2 tauhan. Sa loob, may hawlang bakal. At sa loob ng hawla, naroon si Baltasar. Hubad ang pang-itaas. Nakaupo sa sahig na parang hayop. May mga kandilang nakapaligid. May mga simbolong iginuhit sa lupa gamit ang dugo ng manok. Sa harap niya, nakatayo si Don Emilio. May hawak na mangkok, puno ng madugong likido. Oras na. Malamig na wika nito. Lumuhod si Baltasar. Inilapit ni Don Emilio ang mangkok sa kanyang bibig. Uminom siya. Dahan-dahan. Walang pag-aalinlangan. Pagkalunok niya ng huling patak, biglang kumislot ang kanyang katawan. Nanginginig. Parang tinamaan ng kidlat. Umungol siya. Mababa. Mabagsik. Unti-unting nag-iba ang kanyang mukha. Umiitim ang mga ugat. Namumula ang mga mata. Humahaba ang mga kuko. Mas malakas ka na ngayon. Bulong ni Don Emilio. Walang makakatalo sa iyo. Huminga ng malalim si Baltasar. Parang halimaw na ginising mula sa pagkakatulog. Patayin ko siya. Paos na sabi nito. Ngumiti si Don Emilio. Hindi. Durugin mo lang. Gawin mong halimbawa. Sa kabilang banda, kumalat sa baryo ang balita tungkol sa laban. Nagsimulang mag-alala ang mga tao. Si Aling Rosa, kapitbahay ni Roberto, ay dumalaw sa kanyang kubo. Anak, umiiyak nitong sabi, bakit mo pinasok yan? Marami nang namatay sa paluan na yan. Ngumiti si Roberto. Mahina, ngunit matatag. May dahilan po, Nay. Hindi lang para sa akin. Hindi sapat ang tapang sa laban na yan, sagot nito. Tama po, tugon niya. Kaya may dala po akong panalangin. Iniabot ni Aling Rosa ang isang maliit na rosaryo. Ito ang sa yumaong ina mo, sabi niya. Napatigil si Roberto. Tinanggap niya iyon. Parang muling nabuhay ang alaala ng kanyang ina. Salamat po. Sa gabing iyon, natulog si Roberto na may mutya sa dibdib at rosaryo sa kamay. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang malaking kalabaw. Maputi. Makintab ang mga mata. May apoy sa mga paa.
Lumapit ito sa kanya at nagsalita sa tinig ng hangin. "Huwag kang matakot. Ang lakas mo ay hindi lamang nasa kamao, kundi sa puso." Pagkagising niya, pawis na pawis siya. Ngunit magaan ang pakiramdam. Parang may bagong lakas. Parang may bagong gabay. Samantala, sa madilim na silid, nag-iisa si Baltasar. Nakatayo sa harap ng salamin. Pinagmamasdan ang sarili. Ngumiti siya. Ngiting walang kaluluwa. Sa likod ng kanyang refleksyon, tila may aninong may pakpak. May pangil. May mata ng aswang. At bumulong ito. Sa laban, ikaw ang mananalo. Ngunit sa kabilang panig ng baryo, may isang binatang nagdarasal. May mutyang nagliliwanag sa dilim. At may pusong handang ialay ang sarili para sa liwanag. Ang labanan ay papalapit. At ang kapalaran ay unti-unti nang nagbubunyag ng tunay nitong anyo. Sumikat ang araw sa baryo ng Degot na tila may dalang mabigat na katahimikan. Walang masyadong nag-uusap sa mga kalsada. Ang mga tao'y nagmamadaling matapos ang gawain. Waray may hinihintay na unos na paparating. Sa bawat sulok ng baryo, ang usap-usapan ay iisa lamang. Ang nalalapit na laban ni Roberto at Baltasar. Sa munting kubo ni Roberto, maaga siyang nagising. Bago pa man tumilawak ang manok, nakatayo na siya sa harap ng maliit na altar sa loob ng kanyang bahay. May kandilang nakasindi. May rosaryong nakasabit sa dingding at sa kanyang leeg, nakalapat ang mutya ng ngipin ng kalabaw. Lumuhod siya. Tahimik. Walang hinihingi. Walang reklamo. Tanging pasasalamat at lakas ng loob. Pagkatapos magdasal, lumabas siya at tumungo sa bukid. Doon niya ginugol ang buong umaga sa pagsasanay. Tumakbo siya sa pilapil. Umakyat sa burol. Nagbuhat ng mga tipak ng kahoy. Pinagpawisan ang bawat hibla ng katawan. Sa ilalim ng araw, tila hinahamon niya ang sarili hanggang sa sukdulan. Kapag napapagod, hahawak siya sa mutya. At muling babangon. Sa tanghali, dumating ang kanyang matalik na kaibigan na si Mario. Isang karpinterong payat ngunit matapang. "Pare," sabi nito, "hindi na kita mapigilan, ano?" Ngumiti si Roberto. "Huli na," sagot niya. Umupo sila sa ilalim ng punong mangga. Nagbahagi ng simpleng pagkain, kanin at tuyo. "Alam mo ba," wika ni Mario, "marami ang nagdarasal para sa'yo." Tumango si Roberto. "Ramdam ko." "Talo ka man o panalo," dagdag ni Mario, "bayani ka na sa amin." Napayuko si Roberto. "Hindi ko gusto ang tawaging bayani," sabi niya. "Gusto ko lang na matapos ang takot sa baryo." Samantala, sa hacienda ni Don Emilio, ibang paghahanda ang nagaganap. Puno ng ilaw ang bodega. May mga mesa ng pustahan. May mga kahon ng pera. May mga tauhang armado. At sa gitna, nagsasanay si Baltasar. May 3 lalaki ang nagpapalit-palit sa pagsuntok sa kanya. Ngunit wala ni isa ang tumatagal. Isa-isa silang bumabagsak. Duguan, hingalin, nanginginig. Si Baltasar ay parang hindi napapagod. Sa bawat suntok niya, tila may puwersang hindi tao. Nanunood si Don Emilio mula sa itaas. May hawak na baso ng alak. "Perpekto," bulong niya. Lumapit sa kanya ang kanyang kanang kamay na si Ramon. "Sigurado ka bang ligtas tayo sa lalaking yon?" tanong nito. Ngumisi si Don Emilio. "Wala siyang laban sa halimaw ko." Sa gabi, muling nagsanay si Roberto. Sa liwanag ng buwan, nagsuntok siya sa punong saging. Hanggang mamaga ang kamao. Hanggang mamula ang balat. Hanggang maramdaman niya ang kirot. Ngunit hindi siya huminto. Sa bawat sakit, mas tumitibay ang kanyang loob. Sa kanyang isip, paulit-ulit ang larawan ng kanyang ina, ng kanyang ama, ng baryo.
ng mga batang naglalaro sa kalsada. Lahat ng iyon ang kanyang inspirasyon. Bago matulog, muling humawak si Roberto sa mutya. Biglang uminit ito. Mas mainit kaysa dati. Parang may dumadaloy na enerhiya sa kanyang katawan. Naramdaman niyang parang may gumagabay sa kanyang galaw. Parang may kamay na humahawak sa kanyang balikat. At sa kanyang panaginip, muli niyang nakita ang puting kalabaw. Ngunit ngayon, mas malinaw, mas malapit. Handa ka na, wika nito. Ngunit tandaan, ang tunay na lakas ay disiplina. Pagkagising niya, may kakaibang kapayapaan sa kanyang dibdib. Samantala, sa silid ni Baltasar, hindi siya makatulog. Paikot-ikot siya sa kama. May boses sa kanyang ulo. Turugin mo siya. Patayin mo. Walang awa. Pinipigilan niya ang sarili. Ngunit unti-unting nawawala ang kanyang kontrol. Sa labas, umuugong ang hangin. Parang nagbabadya ng unos. Parang naghahanda ang kalikasan sa isang labang magpapabago sa kapalaran ng Degot. At sa nalalapit na araw, dalawang magkaibang lakas ang magsasalpukan. Ang lakas ng kadiliman at ang lakas ng pusong may liwanag. Tumilim ang kalangitan sa baryo ng Degot na tila may dalang mabigat na hula. Makakapal na ulap ang bumalot sa buwan. Paminsan-minsan, kumikidlat sa malayo at kasunod nito ang mahinang dagundong ng kulog. Ang hangin ay malamig ngunit puno ng kaba. Sa kubo ni Roberto, tahimik ang gabi. Nakaupo siya sa harap ng munting mesa na yari sa kahoy. Sa ibabaw nito ay nakalagay ang rosaryo, ang mutya ng ngipin ng kalabaw at isang lumang litrato ng kanyang mga magulang. Pinagmamasdan niya ang mga ito. Parang nagbabalik sa kanyang alaala ang bawat sandali ng kanyang buhay. Ang pagtuturo ng ama sa kanya kung paano magbungkal ng lupa. Ang pag-aalaga ng ina tuwing siya'y may sakit. Ang mga panahong sabay-sabay silang kumakain kahit kapos. Lahat ng iyon ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Huminga siya ng malalim. Atay ko po ang laban bukas. Bulong niya sa dilim. Hindi ko kayo bibiguin. Sa labas ng kubo may kumatok. Pare, boses ni Mario. Binuksan ni Roberto ang pinto. May dalang maliit na supot si Mario. Ano yan? Tanong niya. Kaunting pamahid, sagot nito. Gawa ng albularyo sa kabilang baryo para sa mga sugat at pasa. Tinanggap ito ni Roberto. Salamat. Umupo sila sa bangko sa labas. Tahimik silang nagmasid sa madilim na langit. Takot ka ba? Biglang tanong ni Mario. Sandaling nag-isip si Roberto. Oo, tapat niyang sagot. Pero mas takot akong hindi subukan. Tumango si Mario. Kung ano man ang mangyari, kasama mo kami. Nagpaalam si Mario pagkaraan ng ilang sandali. Muling nag-isa si Roberto. Pumasok siya sa loob at humiga sa banig. Ngunit hindi agad siya nakatulog. Sa kanyang isip, paulit-ulit ang mga galaw. Ang suntok. Ang iwas. Ang depensa. Ang pagkakataon. Pinag-aaralan niya ang laban kahit nakapikit. Sa hating gabi, bigla siyang nagising. May kakaibang lamig sa hangin. May mahinang kaluskos sa labas. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa bintana. Sa ilalim ng puno ng mangga, may isang aninong nakatayo. Matangkad. Hindi gumagalaw. Parang nagmamasid. Kinabahan siya. Hinawakan niya ang mutya. Biglang uminit ito. Sa sandaling iyon, naglaho ang anino. Parang usok na tinangay ng hangin. Napaupo si Roberto. Hingalin. Alam niyang hindi iyon karaniwan. Sa kabilang panig ng baryo, sa hasyenda ni Don Emilio, buhay na buhay ang kasamaan. May handaan sa loob ng bahay. May alak. May musika. May mga sugarol
na nagdiriwang na parang tapos na ang laban. Sa isang sulok, nakaupo si Don Emilio kasama ang ilang mayayamang bisita. "Sigurado ka na ba sa pustahan?" tanong ng isa. "Lahat ng pera ko kay Baltasar," sagot ng isa pa. Ngumiti si Don Emilio. "Walang mawawala sa inyo," sabi niya. "Sigurado ang panalo." Sa ilalim ng bahay, sa lihim na silid, nag-iisa si Baltasar. Nakaluhod siya sa sahig. Pawis na pawis. Nanginginig. May mga ugat na namumukol sa kanyang leeg. Sa paligid niya, may mga kandilang nakasindi. May mangkok na may dugo sa gitna. Muli siyang pinainom ni Don Emilio bago umalis. Ngunit ngayon, mas matindi ang epekto. May boses na sumisigaw sa kanyang ulo. Pumatay. Wasakin. Walang awa. Hinampas niya ang pader. Bumagsak ang semento. Umungol siya sa sakit at galit. "Tumigil ka!" sigaw niya sa sarili. Ngunit hindi na siya sigurado kung sino pa ang may kontrol. Sa madaling araw, sa kubo ni Roberto, muling nakatulog ang binata. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang sarili na nasa gitna ng ring. Sa paligid, puro dilim. Sa harap niya, isang aninong may pangil at pakpak. Ngunit sa kanyang likod, may liwanag. Isang malaking kalabaw na nag-aalab ang mga mata. "Tandaan mo," wika ng tinig. "Hindi ka nag-iisa." Pagkagising niya, may luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lakas ng loob na kanyang naramdaman. Sa pagsikat ng araw, magsisimula ang laban. At sa gabing iyon, ang tadhana ay tahimik na naghihintay. Sumikat ang araw sa baryo ng Degot na tila may dalang mabigat na kapalaran. Ang langit ay mapusyaw na bughaw, ngunit sa hangin ay may halong kaba. Mula umaga pa lamang nagsimula nang dumagsa ang mga tao patungo sa lumang bodega sa tabi ng hasyenda ni Don Emilio. May mga naglalakad. May mga nakasakay sa motorsiklo. May mga sakay ng kariton. Lahat ay may iisang pakay. Masaksihan ang laban na matagal nang hinihintay. Sa kubo ni Roberto, maaga siyang nagising. Tahimik. Kalmado. Parang wala siyang haharapin na panganib. Nagdasal siya. Nagbanlaw ng muka sa balon. Isinuot ang simpleng shorts at lumang sapatos. Sa kanyang leeg, nakatago ang mutya. Sa kanyang bulsa, ang rosaryo. Lumabas siya ng bahay at hinarap ang araw. May ilang kapitbahay ang sumalubong sa kanya. "Mag-iingat ka, anak. Para sa atin yan. Kaya mo yan." Ngumiti siya sa kanila. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Kasama si Mario, naglakad siya patungo sa bodega. Habang papalapit sila, palakas ng palakas ang ingay. Sigawan, tawanan. Sigaw ng mga nagtataya. Amoy ng alak at sigarilyo. Pagpasok nila, bumungad ang isang mundong puno ng kasakiman. Sa gitna, ang ring. Palibot nito, ang mga sugarol. May hawak na pera. May hawak na tiket. May hawak na pangarap na yumaman. Sa itaas ng entablado, nakaupo si Don Emilio. Nakasuot ng puting Amerikana. May hawak na mikropono. "Mga kaibigan," sigaw niya. "Ngayong araw, masasaksihan ninyo ang isang makasaysayang laban." Nagpalakpakan ang mga tao. Sa isang panig, patuloy niya, "Ang walang talong kampeon, si Baltasar." Sumabog ang sigawan. Lumabas si Baltasar mula sa likod. May kasamang 2 bantay. Ang kanyang katawan ay tila yari sa bakal. Ang kanyang mga mata ay namumula. Parang laging galit. Parang laging gutom. Umaling-aungaw ang yabag niya sa sahig. Sa bawat hakbang, parang nanginginig ang lupa. Sa kabilang panig, sigaw ni Don Emilio,
Ang hamak na magsasaka ng Degot, si Roberto. May halakhakan, may sigawan, may pangungutya. Lumakad si Roberto papasok. Tahimik. Tuwid ang likod. Matatag ang hakbang. Hindi siya nagpadala sa ingay. Umakyat siya sa ring. At doon sila nagkatapat. Magkaharap. Magkalapit. Nagkatitigan. Ang mata ni Baltazar ay parang hukay ng kadiliman. Ang mata ni Roberto ay parang liwanag ng bukang liwayway. "Patay ka," bulong ni Baltazar. Hindi sumagot si Roberto. Hinawakan niya ang mutya sa loob ng damit. Huminga ng malalim. Tumunog ang kampana. Ding! Nagsimula ang laban. Biglang sumugod si Baltazar. Isang malakas na suntok ang pinakawalan. Mabilis na umiwas si Roberto. Sumunod ang ikalawa. Ikatlo. Sunod-sunod. Parang bagyo. Pinagtanggol ni Roberto ang sarili. Iwas. Yuko. Harang. Pero kahit umiwas, ramdam niya ang bigat ng hangin. Parang sinasapok na rin siya ng lakas. Isang suntok ang tumama sa kanyang balikat. Napaatras siya. Nanginig ang braso niya. Ang lakas, bulong niya. Ngumisi si Baltazar. "Masisira ka." Muling sumugod. Ngunit ngayon, gumanti si Roberto. Isang mabilis na suntok sa tiyan. Isang hook sa tagiliran. Isang diretso sa panga. Tumama. Umatras si Baltazar ng kalahating hakbang. Nagulat ang mga tao. Tinamaan. May laban. Ngunit hindi nagtagal ang gulat. Umungol si Baltazar at biglang nagbago ang kanyang galaw. Mas mabilis. Mas mabagsik. Mas walang awa. Sunod-sunod ang suntok. Tinamaan si Roberto sa pisngi, sa dibdib, sa tagiliran. Nalasahan niya ang dugo. Napayuko siya. Nanghina ang tuhod. "Tapusin mo na!" Sigaw ng mga tao. Hinawakan ni Roberto ang mutya. Uminit ito. Parang naglalabas ng lakas. Parang may apoy na dumaloy sa kanyang ugat. Tumayo siyang muli. Hindi pa tapos. Hindi pa siya susuko. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. At sa bawat suntok, mas lalong nahuhubog ang kanyang kapalaran. Umalingaw-ngaw ang sigawan sa loob ng bodega. "Tapusin mo na. Patumbahin mo. Wala nang pag-asa yan." Nakayuko si Roberto sa gitna ng ring. Humahapdi ang kanyang dibdib. Parang dinudurog ang kanyang baga sa bawat paghinga. May dugo sa kanyang labi. Ipawis sa kanyang mata. Ngunit hindi siya bumabagsak. Hindi pa. Sa harap niya, nakatayo si Baltazar. Hingalin din. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Parang apoy sa gabi. Sumugod muli si Baltazar. Isang suntok sa kaliwa. Isang sa kanan. Isang diretso sa muka. Tinamaan si Roberto. Napaupo siya sa sahig ng ring. Umalingaw-ngaw ang palakpakan ng mga sugarol. "Tapos na. Bangon pa ba yan?" Bumaba ang referee. "Pilangin na!" Sigaw ng ilan. Isa, dalawa, tatlo. Nakaluhod si Roberto. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang humiga. Gusto na niyang takasan ang sakit. Ngunit sa kanyang isipan, biglang bumalik ang isang alaala. Ang kanyang ina. Nakaupo sa gilid ng higaan. Pinupunasan ng kanyang noo. "Anak," wika nito noon. "Kahit gaano kahirap, huwag kang susuko. Ang taong may tibay ng loob ay hindi kailanman natatalo." 4, 5. Hinawakan niya ang mutya. Mainit. Mas mainit kaysa dati. Parang nag-aapoy. Parang may buhay. Sa kanyang pandinig,
Parang may humihiyaw. Parang yabag ng malaking hayop. Parang huni ng hangin sa kapatagan. 6, 7, sa kanyang isipan, lumitaw ang puting kalabaw. Nakatayo sa gitna ng liwanag. Matatag. Hindi matinag. Huwag kang bumitaw. Wika ng tinig. Ang lupa ay bumibigay lamang sa mahina. 8, 9. Dahan-dahang tumayo si Roberto. Napahinto ang referee. Napahinto ang mga tao. Nagulat si Baltazar. Imposible, bulong nito. Tumayo si Roberto. Bagamat nanginginig. Bagamat masakit. Bagamat duguan. Ngunit nakatayo. At sa kanyang mga mata, may bagong ningning. Parang bituin sa gitna ng dilim. Ting! Ipinagpatuloy ang laban. Sumugod si Baltazar. Galit na galit. Isang suntok ang paparating sa ulo ni Roberto. Ngunit ngayon, mabilis na siyang umiwas. Parang may gabay ang kanyang katawan. Parang alam na niya ang bawat galaw. Kumanti siya. Isang suntok sa tagiliran. Isa sa sikmura. Isang uppercut sa baba. Tumama. Napaatras si Baltazar. Umalingaw-ngaw ang hiyawan. Baliktad na. Lumalaban na siya. Napasigaw si Don Emilio sa itaas. Baltazar, tapusin mo na. Umungol si Baltazar. Biglang lumaki ang kanyang mga ugat. Namula ang kanyang mga mata. Parang nawawala ang kanyang pagkatao. Sumugod siyang parang halimaw. Sunod-sunod ang suntok. Tinamaan si Roberto sa balikat. Sa likod. Sa panga. Ngunit hindi na siya bumagsak. Tiniis niya ang sakit. Hinawakan ang pagkakataon. At nang bumukas ang depensa ni Baltazar, isang malakas na suntok sa dibdib. Isang diretso sa ilong. Isang hook sa sentido. Bagsak si Baltazar sa lubid ng ring. Nayanig ang bodega. Natahimik ang mga tao. Hingalin ang dalawa. Magkatitigan sila. Parehong sugatan. Parehong pagod. Parehong nasa gilid ng pagkatalo. Ngunit sa loob ni Roberto, may apoy na hindi na kayang patayin. Ito ay apoy ng pag-asa. Apoy ng pananampalataya. Apoy ng isang binatang ayaw magpaalipin sa dilim. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi na siya basta nakikipaglaban. Ipinaglalaban na niya ang kanyang kaluluwa. At ang kaluluwa ng Degot. Huminto ang oras sa loob ng bodega. Ang mga tao ay nakatayo. Nakatutok ang mga mata. Walang humihinga ng malalim. Sa gitna ng ring, magkatapat sina Roberto at Baltazar. Parehong duguan. Parehong nanginginig. Parehong ubos na ang lakas. Ngunit ang dilim sa loob ni Baltazar ay hindi pa tapos. Huminga siya ng malalim. Isang hingang parang mula sa kailaliman ng impyerno. Biglang sumigaw si Baltazar. Isang sigaw na hindi tao. Isang sigaw na parang alulong ng halimaw. Napaatras ang ilan sa mga manonood. Nanginig ang mga ilaw. Kumikislap. Parang mawawala. Anong nangyayari? Bulong ng mga tao. Hinawakan ni Don Emilio ang gilid ng upuan. Hindi pa. Hindi pa. Bulong niya. Sa gitna ng ring, unti-unting nagbabago si Baltazar. Mas nangingitim ang balat. Mas lumalaki ang mga ugat. Humahaba ang mga kuko. Kumakapal ang mga ngipin. Namumula ang mga mata na parang baga. Ang kanyang likod ay tila umuumbok. Parang may gustong kumawala. Umalingaw-ngaw ang hiyawan. Diyos ko! Aswang! Hindi siya tao. May ilan ang tumakbo palabas. May ilan ang napaupo sa takot. Ang referee ay umatras. Nanginginig. Hindi na niya alam ang gagawin. Si Roberto ay nakatayo lamang.
Pinagmamasdan ang pagbabago. Kinakabahan, ngunit hindi umaatras. Hinawakan niya ang mutya. Biglang nagliwanag ito sa loob ng kanyang damit. Parang may puting apoy. Parang liwanag ng buwan. Sa kanyang dibdib, may init na dumaloy. Parang may dumadaloy na lakas na hindi galing sa katawan, kundi sa espiritu. Lumapit si Baltazar. Ngayon, kalahating tao, kalahating halimaw. May pangil na nakalitaw. May mga ugat na parang ugat ng puno. Sa akin ka, ungol nito. Sumugod siya. Isang suntok na parang martilyo. Tinamaan si Roberto sa tagiliran. Napadapa siya. Nalaglag ang mutya mula sa kanyang damit. Gumulong ito sa gitna ng ring. Nagningning. Nagliwanag ang buong entablado. Napahinto si Baltazar. Napatingin siya sa mutya. Parang natakot. Parang nasunog ang kanyang mata. Ano yan? Paos niyang tanong. Gumapang si Roberto. Inabot ang mutya. Nang mahawakan niya ito, biglang sumiklab ang liwanag. Parang kidlat. Parang araw sa gitna ng dilim. Sa kanyang isipan, narinig niya ang tinig ng kalabaw. Ngayon mo gamitin ang buong puso mo. Tumayo siya. Hindi na siya nanginginig. Hindi na siya natatakot. Ang kanyang mga mata ay maliwanag. Ang kanyang tindig ay matatag. Sumugod si Baltazar muli. Ngunit ngayon sinalubong siya ni Roberto. Isang suntok na may liwanag. Isang suntok na may panalangin. Isang suntok na may pagmamahal sa baryo. Tumama sa dibdib ni Baltazar. Umaling-aungaw ang parang kulog. Napaatras ang halimaw. Isang sigaw ang lumabas sa kanyang bibig. Sigaw ng sakit. Sigaw ng galit. Sigaw ng nawawalang kaluluwa. Muling sumuntok si Roberto. Isa. Dalawa. Tatlo. Bawat suntok ay parang sinag ng liwanag. Unti-unting humihina ang anino sa likod ni Baltazar. Unti-unting nawawala ang halimaw. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Dahil sa likod ng lahat ng ito, may isang taong nanginginig sa galit. Si Don Emilio. At sa kanyang mga mata, hindi na pera ang nakikita, kundi paghihiganti. Nanginginig ang buong bodega. Parang may lindol sa ilalim ng lupa. Sa gitna ng ring, patuloy ang pagsalpok ng liwanag at dilim. Si Roberto, naliligo sa pawis at dugo, ay hindi na ang dating binatang nangingiming pumasok sa paluan. Ngayon, siya'y tila mandirigmang hinubog ng tadhana. Sa harap niya si Baltazar ay pasuray-suray. Ang dating halimaw ay unti-unting nawawala. Ang mga pangil ay lumiit. Ang balat ay bumabalik sa dating kulay. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi pwede. Paos niyang bulong. Muling sumugod si Baltazar. Isang huling desperadong pagsalakay. Tinipon niya ang lahat ng natitirang dilim sa kanyang katawan. Sumuntok siya ng buong lakas. Isang suntok na kayang pumatay. Ngunit sa sandaling iyon, huminga ng malalim si Roberto. Hinawakan niya ang mutya. Ipinihit ang katawan. At sinalubong ang suntok. Nagbanggaan ang kanilang mga kamao. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Parang kulog sa gitna ng bagyo. Napaatras si Baltazar. Nabitawan niya ang balanse. Bumagsak siya sa sahig ng ring. Malakas, mabigat, tahimik, walang gumalaw, walang huminga. Isa, dalawa, tatlo, apat. Sinubukan niyang bumangon, ngunit hindi na niya kaya. Bumagsak muli ang kanyang ulo. Tapos na. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, natalo si Baltazar. Umalingaw-ngaw ang hiyawan.
May palakpakan, may luha, may sigaw ng tuwa. Nanalo siya. Nanalo si Roberto. Degot ang nagwagi. Ngunit sa itaas ng entablado, naggingit-ngit si Don Emilio. Namumula ang muka. Nanginginig ang kamay. Hindi, daya yan. Sigaw niya. Tumayo siya. Hinugot ang baril sa kanyang baywang. Napatigil ang mga tao. May sumigaw. May nagtakbuhan. Itinutok niya ang baril kay Roberto. Walang mananalo sa akin, sigaw niya. Ngunit bago pa siya makaputok, may humarang. Si Mario. Hindi na, Don Emilio. Matapang na sabi nito. Tama na ang kasakiman mo. Lumayo ka, sigaw ni Don Emilio. Ngunit tumagsa ang mga tao. Ang mga magsasaka. Ang mga manggagawa. Ang mga biktima ng sugal. Sabay-sabay silang humarap sa kanya. Wala ka ng kapangyarihan, sigaw ng isa. Nakakasawa na ang pananakot mo, sigaw ng iba. Nataranta si Don Emilio. Paikot-ikot ang baril, ngunit nanginginig ang kamay. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang mga pulis. May nakatanggap ng lihim na tip mula sa isang taong sawa na sa katiwalian. Bitawan mo ang baril, sigaw ng pulis. Napatingin si Don Emilio sa paligid. Wala na siyang kakampi. Wala na siyang sandigan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baril. Kinaladkad siya palabas. Nang lumabas siya, narinig ang sigaw ng mga tao. Magnanakaw. Manloloko. Wakas mo na. Sa loob ng ring, lumuhod si Roberto. Pagod. Hingalin. Ngunit magaan ang pakiramdam. Lumapit si Mario at inalalayan siya. Natapos na, sabi nito. Ngumiti si Roberto. Hindi pa, sagot niya. May huling kabanata pa. Sa isang sulok, si Baltazar ay muling namulat. May luha sa kanyang mata. Salamat. Mahina niyang bulong. Hindi alam ni Roberto kung narinig niya. Ngunit alam niyang hindi siya nanalo sa laban. Tinulungan din niyang makalaya ang isang kaluluwang bihag ng dilim. At sa labas ng bodega, unti-unting sumisikat ang araw. Parang bagong simula. Parang bagong pag-asa para sa Degot. Sumikat ang araw sa baryo ng Degot na tila mas maliwanag kaysa dati. Ang mga ulap ay manipis. Ang hangin ay sariwa. Parang nilinis ng kalangitan ang lahat ng bigat na matagal nang bumalot sa lugar. Sa labas ng lumang bodega, nagtipon ang mga tao. Hindi na para magsugal. Hindi na para manood ng karahasan. Kundi para magpasalamat. Si Don Emilio ay isinakay na sa sasakyan ng pulis. Nakatungo. Walang imik. Ang dating makapangyarihang sugarol ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga negosyo ay sinarado. Ang kanyang kayamanan ay siniyasat. At ang kanyang impluensya ay tuluyang naglaho. Sa loob ng bodega, nakaupo si Roberto sa isang bangko. May benda ang kanyang mga kamay. May yelo sa kanyang pisngi. Pagod ang katawan. Ngunit payapa ang puso. Lumapit si Mario, dala ang isang bote ng tubig. "Oh, bayani," biro nito. Ngumiti si Roberto. "Huwag mo kong tawaging ganyan," sagot niya. "Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako." Umiling si Mario. "Kami ang may utang sa'yo." Dumating ang ilang matatanda sa baryo. May dalang prutas. May dalang tinapay. May dalang pasasalamat. "Anak," sabi ng isang matanda, "ibinalik mo ang dangal ng Degot." Napayuko si Roberto. "Ginawa ko lang po ang tama." Samantala, sa isang maliit na klinika sa bayan, nagpapagaling si Baltazar. Nakahiga siya sa kama. May benda ang katawan, ngunit malinaw ang mata.
Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakatulog siya ng mahimbing. Wala nang bangungot. Wala nang tinig ng dilim. Isang hapon, dumalaw si Roberto sa kanya. Tahimik silang nagkatitigan. "Pasensya na," mahina ang sabi ni Baltasar. "Marami akong nasaktan." Tumango si Roberto. "Hindi pa huli ang lahat," sagot niya. "Buhay ka pa." Napaluha si Baltasar. "Salamat sa paglaya." Sa mga sumunod na linggo, nagbago ang Degot. Nawala ang mga sugalan. Nawala ang paluan. Nagsimulang magtulungan ang mga tao. Nagpatayo sila ng maliit na gym para sa kabataan. Doong nagturo si Roberto ng boxing. Hindi para manakit, kundi para disiplinahin ang sarili. Para magkaroon ng pangarap. Para umiwas sa maling landas. Ang premyong pera na napanalunan niya ay ginamit niya sa tama. Pinagawa niya ang bahay ng ilang mahihirap. Pinag-aral ang ilang bata. Nagpagawa ng maliit na silid-aklatan. At sa kanyang sariling kubo, nanatili siyang simple. Hindi siya nagbago. Tuwing gabi, nagdarasal pa rin siya. Tuwing umaga, tumatakbo pa rin siya. At sa kanyang leeg, naroon pa rin ang mutya. Ngunit isang gabi, habang naglalakad siya sa bukid, may nakita siyang matandang lalaki sa ilalim ng puno. Parehong muka, parehong ngiti. Ang matandang nagbigay sa kanya ng mutya. "Natupad mo ang layunin nito," wika ng matanda. "Kaya mo nang maglakad kahit wala ito." Inabot ni Roberto ang mutya. Ngunit nang ibigay niya ito, bigla itong naglaho. Parang sinag ng liwanag na tinangay ng hangin. Napangiti ang matanda. Ang tunay na mutya ay nasa puso mo na. At sa isang kisap mata, nawala ito. Nag-iisa si Roberto sa gitna ng bukid. Ngunit hindi siya nag-iisa sa mundo. Dahil kasama niya ang baryo. Kasama niya ang pag-asa. Kasama niya ang liwanag. Sa bawat pagsikat ng araw sa Degot, naaalala ng mga tao ang kwento ng isang binatang boksingero. Isang magsasakang may mutya. Isang mandirigmang may puso. Si Roberto, ang lalaking nagpatunay na ang tunay na lakas ay hindi galing sa dilim, kundi sa kabutihang handang lumaban para sa kapwa. Wakas,